Welcome back sa channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinakamainit at makabuluhang balita sa mundo ng military at defense, lalo na pagdating sa Indo-Pacific region at sa papel ng Pilipinas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng kaganapan, ang pagdating ng USS Michael Monsor, isang Zumwalt-class destroyer ng United States Navy, sa Yokosuka, Japan, isa sa pinakamakabagong warship na nilikha ng Amerika. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang USS Michael Monsor, DDG-1001, ay pangalawa sa tatlong Zumwalt-class destroyers. Ang klase ng barkong ito ay kilala sa kanyang stealth design, futuristic technology, at advanced weapon systems. Ipinangalan ito kay Master at Arms Second Class Michael A. Monsor, isang Navy SEAL na ginawaran ng Medal of Honor matapos ang kanyang kabayanihan sa Iraq noong 2006. Itong barko ay hindi pangkaraniwan. Sa unang tingin pa lang, parang hindi ito barkong pandigma. Ang angular design nito ay para maiwasan ang radar detection, kaya halos hindi ito madaling matrack kahit sa modernong surveillance systems. Pag-usapan natin ang capabilities ng Zumwalt class. Displacement, halos 16,000 tons, mas malaki pa sa mga Arleigh Burke-class destroyers. Propulsion, all-electric power system gamit ang Integrated Power System, IPS, na nagbibigay ng flexibility para sa advanced weaponry tulad ng laser at railgun, kung sakaling ma-integrate sa hinaharap. Speed, kayang umabot ng higit 30 knots. Crew, mas maliit ang crew, nasa 140 personnel lang dahil sa high automation. Ang USS Michael Monsor ay may dalawang 155mm Advanced Gun Systems, AGS, isa sa pinaka-nakakatuwang features ng barko dati. Pero ito ang balitang dapat abangan, tatanggalin na ang mga 155mm guns dahil hindi nag-work out ang bala na para rito, ang Long Range Land Attack Projectile, LRLAP, na sobrang mahal at hindi na itinuloy ang production. Ngayon, bakit nga ba nasa Yokosuka, Japan ang USS Michael Monsor? Ito ang kauna-unahang port visit nito sa Indo-Pacific at malinaw na nagpapakita ng military presence ng Amerika sa rehiyon. Ang Yokosuka Naval Base ay isang strategic hub ng US 7th Fleet. Sa panahon ngayon ng tumitinding tensyon sa South China Sea, Taiwan Strait, at iba pang bahagi ng Indo-Pacific, mahalaga na merong visible deterrent gaya ng Michael Monsor. Bukod sa symbolic na presensya ng USS Michael Monsor, may operational na epekto rin ito. Ang barkong ito ay ginagamit na rin ngayon sa mga training exercises at interoperability drills kasama ang mga kaalyado sa rehiyon. Alam natin na napaka-importante ng joint training, lalo na ngayon na marami sa mga kaalyado ng Amerika tulad ng Japan, Australia, at Pilipinas ay nagpapatibay ng kanilang depensa sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa South China Sea at mga karatig na teritoryo. Habang nakadeploy sa Indo-Pacific, malaki ang posibilidad na isama ang USS Michael Monsor sa mga military exercise gaya ng RIMPAC, Rim of the Pacific Exercise, COPE North, o Balikatan, kung saan aktibo ang Pilipinas. Kung sakaling mangyari yun, magiging makasaysayan ito dahil ito ang unang pagkakataon na ang isang Zumwalt class ay sasali sa mga ganitong uri ng aktibidad. At hindi lang yan, dahil sa advanced sensors, electronic warfare capabilities, at command and control systems nito, ang barko ay pwedeng gamitin bilang command hub para sa coordinated multi-domain operations sa dagat, himpapawid, at cyberspace. Isa pa, habang naka-ankle ito sa Yokosuka, may mga ulat na ginagamit rin ito para sa intelligence sharing at joint planning sa pagitan ng US at Japan, lalo na kung sakaling lumala ang sitwasyon sa Taiwan Strait. Ang deployment ng ganitong klase ng barko ay hindi simpleng show of force, ito ay bahagi ng tinatawag na Distributed Maritime Operations ng US Navy. Ang konseptong ito ay layuning magkalat ng mga high-value, high-tech warship sa iba't ibang bahagi ng dagat para maiwasan ang pagiging concentrated target at para mapanatili ang flexible response. Kung iisipin, hindi na kailangan pang hintayin ng US ang isang malaking gyera para i-deploy ang cutting-edge warships nila.
Ipinapakita ng deployment ng USS Michael Monsor na ngayon pa lang, pinoposisyon na nila ang kanilang mga assets, parang chess game, para maagapan ang anumang banta bago pa ito lumaki. At kung makikita natin ang direksyon ng US Navy, mukhang magiging bahagi ng regular rotation ang mga Zumwalt-class sa Indo-Pacific. Sa ganitong paraan, magiging pangkaraniwan na ang presensya ng ganitong klase ng barko sa ating rehiyon, isang bagay na tiyak na ikinababahala ng mga potential adversaries. Ito ay bahagi ng deterrence at pagpapakita ng power projection ng US Navy, hindi lang laban sa China kundi para na rin sa kapayapaan at stability sa rehiyon. Isa sa pinaka-exciting na update, tatanggalin ang 150mm guns ng Zumwalt-class destroyers para palitan ng hypersonic missiles. Ang mga barkong ito ay inihahanda na ngayon para sa pag-integrate ng Conventional Prompt Strike, CPS, Hypersonic Weapon System, isang klase ng missile na kayang tumama sa target sa loob ng ilang minuto gamit ang napakabilis na bilis, Mach 5 o higit pa. Kapag na-integrate na ito, ang Michael Monsor ay magiging kauna-unahang surface warship ng US na may hypersonic capability, na pwedeng tumarget kahit malalayong military bases o critical assets kung kinakailangan. Ito ay significant dahil habang ang China ay nagpapaunlad ng sarili nilang hypersonic tech, hindi pa pahuli ang Amerika. Ano ang epekto nito sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia? Una, nagpapadala ito ng malakas na mensahe sa mga regional allies, kabilang ang Pilipinas, na seryoso ang US sa commitment nito sa mutual defense at freedom of navigation. Ikalawa, pinapakita rin ito na ang US ay handang mag-deploy ng cutting-edge asset sa frontline ng Indo-Pacific, hindi lang bilang pagpapakita ng puwersa kundi bilang bahagi ng integrated defense posture kasama ang Japan, South Korea, Australia, at syempre, Pilipinas. Hindi imposible na sa mga susunod na taon, makita rin natin ang mga ganitong barko sa Philippine waters, lalo na kapag lumakas pa ang USPH military partnership sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Ang pagdating ng USS Michael Monsor sa Yokosuka, Japan ay isang strategic shift mula sa testing phase patungo sa tunay na deployment sa global hotspots. Bagamat 3 Zumwalt-class destroyers lang ang ginawa, napakalaki ng potensyal ng mga ito sa future naval warfare, lalo na sa integration ng hypersonic weapons. Habang tinatanggal na ang kanilang dating armas, mas matindi at mas makabago ang papalit, mga sandatang kayang baguhin ang bilis at precision ng modern conflict. Sa mga susunod na buwan, tututukan natin kung kailan eksaktong nilalagay ang hypersonic systems sa barkong ito. At syempre, kung paano maapektuhan nito ang balance of power sa Indo-Pacific. Kaya kung interesado ka sa future ng digmaang pandagat, regional security, at USPH defense cooperation, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa muli, stay informed, stay alert, at patuloy tayong magbantay sa mga galaw ng superpowers sa ating rehiyon. Welcome back!